Muli namang nagpaalala ang ilang mga kongresista sa mga Pilipino na huwag basta-basta maniwala sa mga nakikita sa social media. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Isang araw bago muling talakayin sa Kamara ang pamamayagpag ng disinformation at kung paano pananagutin ng mga vlogger at social media influencer sa pagpapalaganap ng fake news, nagpaalala ang ilang kongresista sa mga Pilipino na huwag agad-agad maniwala sa lahat ng mga nababasa online. Dahil itong mga nakalipas na linggo, pati Korte Suprema nadamay sa ipinakalat na fake news. Matatandaan niyo po ang Supreme Court. Sila mismo, naapektuhan din sila. Somebody came out with an information that there was a TRO. And eventually, I think a day after that, the Supreme Court came out with a statement saying that that's fake news. Dagdag pa ni Congressman Alonto, may banta rin ito sa seguridad ng bansa, lalo't tila dumami ang fake news matapos arestuhin ng dating Pangulong Duterte. For me, what is so scary is pati ang national security issue natin ay may be compromised if we are not going to really dig deeper into this, into put a mechanism wherein we can safely say na hindi atakihin ang ating institusyon, ating demokrasya, at even ang ating seguridad. At tingin nila, posible pa itong lumala sa mga darating na panahon. Makikita nyo rin po sa pagpapalaganap po ng fake news sa continuous na laban natin sa fake news, no? Puro AI-based na po yung mga lumalabas sa social media. So, I'm sure tataas pa po yan, lalo ngayon na mag-i-eleksyon. Talagang minamaximize po nila yung pagkalat ng fake news gamit po ang AI. I'm not talking about a single party group, no? A partisan group. I'm talking about the possibility of using the social media. If not regulated, baka hindi na tayo magkaintindihan. Bukas, nakatakdang ipagpatuloy ng Kamara ang investigasyon para matukoy kung paano mapipigilan ng pagkalat ng fake news at paano mapapanagot ang mga nagkakalat nito. Lalo't nitong mga nakalipas na linggo ay kapansin-pansin ang tila pagnanais na linlangin ng mga Pilipino sa mga nangyayari sa bansa. So yun ang pinakadapat nating ma-counter, na meron talagang intention to deceive para malihis yung usapan at mapunta doon sa punto na hindi kayo mag-agree because in the first place, hindi tama at hindi accurate yung impormasyon. So the deception is already there from the very beginning. Mas aware na yung mga tao kasi matagal na rin po na. Pero yun nga lang, padami po ng padami, saka tumataas nga po na there's an increase of fake news. Pero ako personally nandidiri na ako sa fake news. Nakakadiri yung mga fake na yan. Payo rin ng mga kongresista, piliin ang source ng balita at huwag magpadala sa mga questionableng pinanggagalingan ng impormasyon. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel.